Yung anak ko po kasi, ako po matagal na pong nanonood sa inyo, pero yung anak ko po kasi nandito na siya sa inyo. Madalas po kami nagtatalo tungkol sa pag-anim niya dito sa inyo. Eh, ngayon lang po ako nagpunta dito. Kasi gusto ko pong malaman Salamat po, nakarating ka kung na. ano yung pinuntahan ng anak ko. Eh, ang ano po niya, ang palagi niya pong pinag-aawayan namin palagi. Eh, yung Ano mga- po ang pinag-aawayan nyo? Baka may... Palagi po, dahil nga po siya kapatid, nandito na po siya. Ang palagi po namin pinag-aawayan, yung po mga santo namin sa bahay. Sabi po niya, alisin ko na. Sabi ko sa kanya, wag muna ngayon kasi, hindi ko pa alam kung ano gagawin ko dyan. Oo nga't nakikinig na ako kay Brother Eli. Pero hindi ko naman alam, hindi po ako makapag-decide kung ano dapat yung gawin. Hindi naman kayo dapat masisiron dahil siyempre, kung halimbawa nasa 35 anyos kayo o 30, halimbawa 40, 40 anyos yung pinaniniwalaan yung pwede ba naman biglang-bigla ganon. Hindi ko kayo sinisisiro at hindi kayo dapat na pakipagtalunan ng anak nyo. Ano pa pangalan ng anak nyo? Ace Abalos po. Kapatid na. Bagong bago pa rin po siya. baptismo, nung December lang po siya na Bago pa rin po. Hindi nyo po masisisi pala naman dahil bago pa lang Alam nyo kasi pag bago, tinuturuan pa lang yun. Siguro, kumbaga aggressive siya. Kaya pinapaalis niya yung inyong mga... I advise you not to do that being forced by anybody else. Kailangan kasi dapat yon ay makilala nyo muna yung dapat nyong makilala bago kayo magdesisyon doon. Opo, Mas maganda po yung naliliwanagan kayo bago nyo gawin ang isang bagay. Oo nga po. Sabi ko po sa kanya, kung saan ko yung dadalhin. Kung halimbawa, iaalis ko dito, saan ko dadalhin yan? Sabi niya, saan ba nang galing yan? Di ba sa simbahang inaniban mo? Di doon mo rin siya ibigay. Tama po yung gano'n na ibalik ko siya ulit sa simbahan. Hindi ho. Kung Biblia ho, pag-uusapan natin, nakahanda po ba kayong tanggapin yung sagot ko sa Biblia? Ayoko na kasing magpaligoy-ligoy. Total, yung anak mo pala Kaya po ako nandito, gusto ko po talagang malaman kung... Kasi po kahit na hindi po ako pumupunta rito, nanonood po ako araw-araw. Naniniwala po ako na nakakapakinig na rin kayo ng mga sinasabi namin. Kung Biblia ang pag-uusapan, huwag mo kayo magagalit. Yung salita talaga ng Diyos ang babasahin ko. Ganito po nakasulat sa Deuteronomio. Ang mga larawang inanyuan na kanilang mga Diyos ay iyong susunugin sa apoy. Huwag mong iimbutin ang pilak o ang ginto na nasa mga yaon. Ni huwag mong kukunin para sa iyo. Baka sa iyo'y maging silo, sapagat ito'y isang karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Sa Israel po, utos ng Diyos, halimbawa, nakapumunta sila dun sa lupang pangako, may nakita silang mga sinasambang mga larawan doon, sabi ng Diyos, susunugin mo sa apoy, huwag mong iimbutin kung may pilak o ginto, baka maging silo sa iyong kaluluwa, sapagkat ito'y karumal-dumal sa Diyos. Basahin niyo po sa Biblia yun, kayo rin mismo makakabasa ng gano'n. Pwede po ba ang Sige po, sige. Kasi po meron po kaming kapitbahay na, kasi po yung mga santo namin talagang magaganda. Talaga pong malalaki, tsaka talaga pong mga mahal ng pagkabili namin. Yung pong kapitbahay namin, nangihinayang, hinihingi po yun. Kasi kesa naman daw, kung saan ko dalhin, hinihingi po. Sabi ng asawa ko, kung alam mong mali yan, ba't mo ipamimigay sa kapitbahay? Tama po yun sinasabi ng mister nyo. Kapatid na po ba namin mister nyo? Hindi pa pa po. Pero tama po yun. Pakinggan nyo po, halimbawa, meron kang hindi makain dahil alam mo makakasama sa'yo. Ipamimigay mo ba yun? Siyempre, hinihingi po niya. Kahit na. Hindi Kahit ko po po bibigay. hindi mo dapat. Kasi ganito po yan Halimbawa yung anak nyo hinihingi. Blade. Alam mo makakasama yung blade. Kahit mag-iiyak, hindi mo bibigay sa anak mo yung blade hindi mo ba? Kaya, ganun lang po ibig sabihin. Pinakamaganda po, sumunod tayo sa Diyos. Pwede pa po? Sige po. Kasi po, ng linggo, nagsimba po yung mga kapitbahay ko dahil ako po, aaminin ko na po sa inyo, tsaka sa marami naman kasi ditong ako po kasi, El Shaddai. Salamat naman po nakarating kayo. Mabuti naman po sa tao yung tapat. Ang totoo naman, wala naman kayong dapat ikahiya kung El Shaddai kayo. Dahil hindi po kaya kasi- naman po kayo napunta ron. Siguro naniniwala kayo, nakakita kayo ron ng maliwanag. Ganito po yun, kaya ako napunta sa El Shaddai.
Kasi po bigla ako nagbukas ng telebisyon. Nakita ko po siya nangangaral. Pinakinggan ko, tapos ang salita po niya na nakuha ko, sabi niya, kayong mga hindi niyo gustong manood ng television, pero bigla niyong nakuha yung channel na to. Talagang kayo tinawag ng Diyos. Naniwala po ako na tinawag talaga ako ng Diyos. Dahil siya yung napihit ko. Kaya sabi ko, eto na siguro yung calling. Sabi ko, kasi hindi ko nga siya gustong panoorin, siya yung napihit ko. Pinanood ko na ho siya. Dahil yun na ho, nagpatuloy na ho yun. Kumbaga talagang, doon ako talaga naniniwala ako. Nagkaroon pa nga po ako ng katungkulan sa El Shaddai. Naging assistant coordinator po ako ng Tondo chapter. Ngayon po, nung papanood ko po sa inyo, panood ako ng panood, dahil yung anak ko nga po, nandyan na siya na nga namin pinagtatalunan, na ganito, yung El Shaddai mo, ganito, marami po siya sinasabi. Pinakinggan ko po yung mga sinasabi niya, dahil ayoko sa kanya makinig. Gusto ko sa inyo ko talaga marinig. Nakita ko po talaga yung kaibahan. Kaya kumbaga, umalis na po ako doon. Ngayon po, nagsimba po nung linggo yung mga kasama ko. At sinabi nga si Monsignor po ang nagmisa nung linggo. Ang sabi po, yung Katoliko daw po, kung para daw bakal na, kung ano yung sumisira sa bakal, yung kalawang, ganon din daw po yung Katoliko na, kung ano raw po yung Katoliko, naninira rin Katoliko. Paninira po ba yung natuklasan ko na may maraming mali sa inanibang ko na relihiyon? Hindi naman po kayo, ba't nyo naman sasabihin paniniraan nyo yun? Ganito yun, kumbaga, nakita nyong nasisira yung kinalalagyan yung bangka, umalis kayo. Di ako man lang nakita ko yung bangka ko'y butas, lulundag ako baka mamaya kung kailan nasa laot saka ako lumubog Yung paninira yun, ang totoo, sa Biblia, pag nakita nyo may mali, umalis kayo, ang sabi ng Diyos ganito. Pakinggan nyo sa Roma 16. Ngayoy, ipinamamanig ko sa inyo, mga kapatid, Na? natandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong napag-aralan. Paglaban dun sa aral Kristiyano, anong gagawin mo? At kayo'y magsilayo sa kanila. Bakit? Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Kanyo, sabi pag nakita mo na yung mga ganong mali, magsilayo kayo sa kanila, sabi ni San Pablo. Yamang ang mga gayon, di naman naglilingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. Sa pamamagitan ng mainam na talumpati, dinadaya nila ang puso ng walang malay. Kita nyo, nung magkamalay kayo, nakita nyong mali. Hindi ba? Kaya, ang biktima nila yung walang malay sa Biblia. Yun ang kanilang nabibiktima